Come on. Say more than I could hope or dream of. You have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of. You have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yeah. Let's say, Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Shalom, God's masterpiece. I declare blessing and breakthrough in favor of God to all of you. Tayo magpapatuloy po sa topic nating the power of the blessing at pinag-uusapan po natin ang Abrahamic blessing. Natapos po natin ang part 1 and then part 2 at ngayon po ay part 3 po tayo ng Abrahamic blessing. So ito din po ay tinawag kong Abrahamic blessing, bagamat ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi na po tungkol kay Abraham lamang, kundi sa descendants niya. Pero part pa rin po kasi siya ng Abrahamic blessing. So ang subtitle natin is Never Trade the Blessing for Worldly Things. Now, pag-uusapan po natin yan para makita ho natin kung gaano kahalaga ang blessing na nilagay ni Lord sa human being or sa human race. At kung titingnan ho natin sa buhay po ng mga patriarka na katulad ni Abraham, Isaac, and Jacob, makikita ho natin yung plano ng Diyos kung paano niyang padaluin ang pagpapala sa lahat ng generations. But before that, review ho tayo ng konti. Mag-usapan natin muli
yung blessing po na inilagay ni Lord kay Adam. Okay? The blessing was bestowed upon Adam in Genesis chapter 1, 27 and 28. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in numbers. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." So makita ho natin na nung pinagpala ni Lord si Adam at kasama po ang kanyang asawa, ang unang utos, be fruitful, and then increase in number or multiply. At punuin po nila ang buong daigdig ng offspring po nila. Yun po ang magiging normal and actual interpretation doon. Na kapag sinabi ni Lord mag-multiply, dapat po dumami talaga sila. Numerically, sila po ay mag-expand. At biologically, talaga pong maraming offspring ang lalabas through them para po matupad ang utos ni Lord na may kinalaman po sa blessing. Sapagkat ang blessing po ay nagkakos po ng increase, ng multiplication, ng fruitfulness, at marami pang ibang bunga sa buhay natin. And then, the next thing is, the blessing was bestowed upon Noah. Genesis chapter 9 verse 1 says, "Then God blessed Noah and his sons, saying to them, Be fruitful and increase in number and fill the earth." So nangyari po ito after the flood. Gusto ni Lord, dumami po ang mga tao at gusto ni Lord magsimula ang human race mula kay Noah sapagkat Noah was declared righteous in his generation. So he was so humble before God. He was living a righteous life at gusto ni Lord itong righteous living na ito. And then yung righteous lineage ay dumami at pumuno sa buong daigdig. And afterward, makikita na ho natin, the blessing was bestowed upon Abraham. So dito na po natin makikita yung pagpapatuloy ng ating pag-uusap. Genesis chapter 14, 18 to 20. During that time, gumamit po si Lord ng tao para i-declare ang blessing kay Abram. Chapter 14, sabi ron, "Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand." And then Abram gave him a tenth of everything. So dito po makikita ho natin na gumamit ang Diyos ng isang tao para i-release ang priestly blessing kay Abram. At during that time, si Melchizedek po ang priest of God Most High. At kanya pong pinakawalan ang pagpapala. Yung priestly blessing na tinatawag po natin kay Abram. And ano po ang naging response po ni Abram? As a gesture of thanksgiving and appreciation and honor to his God and to the priest of God Most High, sabi ron, then Abram gave him a tenth of everything. Kaya makikita niyo po kung paanong in-express ni Abram ang kanyang pasasalamat nung siya'y pinagpala ng Diyos. Nakakapag-reflect tuloy tayo ngayon na napakahalaga talaga ang buhay ng tao na kapag pinagpala ng Diyos, marunong tayong magpasalamat. Tulad ng ating ninuno na si Abraham. At makikita rin ho natin na during that time, hindi pa naman po talaga full ang revelation about the giving of 10% or tenth of everything na tinatanggap ng tao. But actually, makikita ho natin na nasa puso talaga ito ng ating ninunong si Abraham or si Abraham na ang kanyang puso ay puno ng generosity. Dahil makikita ho natin, ang pagiging blessed ay hindi lang ho makikita sa dami ng possessions. Ang pagiging blessed ay makikita rin sa dami ng mga bagay na ibinabahagi sa tao. At lalong-lalo na kung ino-honor natin si Lord sa ating buhay. At sa panahon po natin, kung mayroon po tayong church na kinalalagyan, it is so important na tayo po ay nagtatanim sa kingdom of God. Nagiging instrument tayo para po ang church ay lumago
umasenso, hindi lang po sa finances, kundi makaakay ng napakaraming tao na maliligtas. Although during that time, hindi pa naman po tungkol sa church setting ang pinag-uusapan, kundi ito po ay gesture ni Abram ng thanksgiving and honor. Pero makikita ho natin kung paanong itinuro din ito in the future ni Apostle Paul, kung paanong maging pagpapala sa kingdom of God o sa church, sa iba't ibang lugar, at sa maraming tao na pwedeng maabot ng atin pong generosity. At lagi po nating tandaan, ang lahat ng taong pinagpapala ng Diyos, they are generous, katulad ni Abraham. At ang generosity po na yan, may ibabalik ang Diyos dyan. Hindi pwedeng wala. Sapagkat kapag pinarangalan natin si Lord ng nasa ating buhay, lalo pa po tayong pagkakatiwalaan ni Lord ng maraming bagay. So, balik tayo doon sa pag-declare ng priestly blessing kay Abraham. Ginamit po ni Lord si Melchizedek to release his blessing to Abraham or to bestow his blessing upon Abraham. Na kung tutusin po, pag-uusapan natin ng mas malalim o mas mahaba pa, nakita natin na ito po ay representation o si Melchizedek ay representation po ng priesthood po ng ating Panginoong Hesukristo. The next, the blessing was bestowed upon Isaac. In Genesis chapter 25, verse 11, it says, "After the death of Abraham, God blessed his son Isaac. And Isaac dwelt at Beer Lahai Roi, a well to the living one who sees me." So makita ho natin ang history ng pagsalin ng blessing ni Lord from Adam, Noah, Abraham, and then kay Isaac. Kita natin na pinagpala din siya ng Diyos kung anong ginawa sa naunang mga ninuno niya, ay yun din ang ginawa sa kanya. And then, the blessing was eventually bestowed upon Jacob. Bakit po nawala sa eksena ang iba? Bakit po sila lamang? Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay kung saan pinadaloy ng Diyos ang blessing na yan. Because it has something to do with the redemptive plan of the Lord or plan of redemption. And then, eventually makikita natin na sa lineage ni Abraham, doon natin makikita ang paglitaw ng Messiah. So yun po ang target natin dito. Yun po ang purpose ng pagtuturo ng blessing. Para sa pagpapatuloy natin, maintindihan natin kung paanong dumaloy ang pagpapala kay Kristo na ating Panginoon at sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. So abangan lamang po natin yung iba pang bagay tungkol dyan. Tingnan po natin kung anong nangyari sa Genesis chapter 25. Sa verse 27, ang sabi ron, "As the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman. But Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home." So magkaiba po ito magkapatid na ito. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebekah loved Jacob. One day, when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, "I'm starved. Give me some of that red stew." This is how Esau got his other name, Edom, which means red. So, sa kanya po galing yung Edomites. At yun po ang ibig sabihin ng Edom is red. May kinalaman po yun sa red stew o kaya lentil na binigay po ni Jacob sa kanya. "All right," Jacob replied, "but trade me your rights as the firstborn son." "Look, I'm dying of starvation," said Esau. "What good is my birthright to me now?" But Jacob said, "First, you must swear that your birthright is mine." So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. So dito ho galing yung ating subtitle, "Never trade the blessing for worldly things." Sapagkat kung tutuusin po, hindi naman masama ang pagkain. During the time, Esau was starving. So hindi simpleng gutom lang yan. Talagang grabe, matinding gutom. Siguro sa tindi ng kanyang gutom, hindi niya nabigyang pansin ang halaga ng birthright o yung pagiging firstborn. Kaya wala siyang magawa, kundi
ibenta ang kanyang pagiging panganay at yung mga karapatan ng pagiging panganay sa kanyang kapatid na nakababata. Simple lang, dahil lang sa isang pagkain na pwedeng makatulong para maibsan ang kanyang gutom pansamantala. Anong sabi po ng scripture? Then Jacob gave Esau some bread and lentils too. Esau ate the meal, then got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn. So makikita ho natin dito sa buhay ni Esau, hindi niya pinahalagahan yung birthright. Sapagkat ang pagiging panganay po ay isang napakalaking pribilehyo sa kanilang panahon at sa kanilang kultura. Sa sistema na pinaiiral po nila. Tagapagmana po yan. Pero hindi naging mahalaga sa kanya ang kanyang pagiging tagapagmana o ang kanyang pagiging panganay dahil po sa matinding gutom. Isipin natin kung gaano kalaki o kataas ang value ng inheritance kumpara sa isang soup or stew. Napakahirap pong isipin. Mahirap i-reconcile sa isipan natin na kung gaano kaliit ang isang lentil stew at ang inheritance po ni Esau. Pero hindi niya ito pinahalagahan. Maaring tayo nangihinayang. Pero siya po, hindi ito pinanghinayangan. Dahil lamang sa simpleng pagkain na magbibigay ng satisfaction sa kanyang gutom na tiyan. In Jacob's generation, the blessing and birthright became a major issue. Bakit po? Sapagkat kung titingnan ho natin, hindi po natapos ito sa bentahan at sa bigayan ng pagkain. Well, parang kung titingnan natin, okay na, settled na yung dalawa. Bigay mo sa akin ng birthright mo, pakakainin kita ng niluluto ko. Pero hindi po ganun ang nangyari. May mga pakikipaglaban pong naganap o mayroon pong matinding problema na nangyari sa family because of this. At dito nyo makikita kung gaano ka-powerful ang blessing at gaano ka-importante. Alam po ba natin that in the course of history, ang blessing po na yan ng Diyos sa humanity, pinagdidigmaan po yan. Pinaglalabanan po yan. Na dahil po sa nangyaring ito, matagal na panahong hindi nagkita ang magkapatid na ito. Ang Hebrew word po ng birthright ay Bekora at ang blessing naman po ay Beraka. Para kung titingnan nyo, yung birthright and blessing are synonymous to each other. Bakit po? Kapag nasa yung birthright, para sa iyo ang blessing. Pero alam niyo po ba that the blessing and birthright had been controversial sa mga panahon na yan, even sa Old Testament? Pero tingnan ho natin, being the firstborn doesn't automatically secure the birthright. Kung titingnan ho natin sa buhay ni Esau and Jacob, nangyari ito. At kung titingnan din ho natin sa kanilang mga naging anak, lalo na kay Reuben, kay Joseph, o sa iba pang mga kapatid, marami pong hindi natanggap. Si Reuben as firstborn, na yung ibang tao po ay natanggap ito kahit hindi sila ang firstborn. So si Joseph po, makikita rin natin kung paano pinagpala ang kanyang buhay. Sa iba pa pong mga sa alinlahi, makakakita tayo ng mga problema tungkol dito sa birthright. Kaya hindi ibig sabihin panganay ay nasa kanya ang birthright at nasa kanya ang blessing. Pwedeng itinakda ito ng Panginoon tungkol sa pagbibigay ng instruction or even law sa kanyang mga nilikha o sa kanyang mga taong pinili. Pero hindi ibig sabihin nun, nangyari talaga ito ng lubusan. Because in the course of time, sabi ko nga, mayroong mga firstborn na hindi tumanggap ng kanilang blessing as firstborn or privilege or inheritance. Malaki po ang problema sa pagkakataon nito ng Esau at Jacob, na kung saan binenta ni Esau ang kanyang birthright kay Jacob. So Esau traded his birthright for food. Because of that, as a consequence, Jacob received the blessing of the firstborn. Tingnan niyo ang Genesis chapter 27, verse 26. Then Isaac said to Jacob, "Please come a little closer and kiss me, my son." So Jacob went over and kissed him.
And when Isaac caught the smell of the clothes, he was finally convinced, and he blessed his son. He said, the smell of my son is like the smell of the outdoors, which the Lord has blessed. From the dew of heaven and the richness of the earth, may God always give you abundant harvests of grain and bountiful new wine. May many nations become your servants. So authority na po ito. And may they bow down to you. May you be the master over your brothers. And may your mother's sons bow down to you. All who curse you, ito na, Abrahamic blessing to. All who curse you will be cursed. And all who bless you will be blessed. Sabihin natin, Pastor, di ba gumamit sila ng deceit or pandaraya, panlilin lang, kaya nakuha ni Jacob ang blessing. But you know, that's not true. Kung gumamit man sila ng deceit, sistema ng tao yun. Pero bakit, napansin niyo po, hindi po kinontra ni Lord ang pag-release ng blessing ni Isaac kay Jacob. Isipin na lang natin. And then, makikita pa natin na binanggit po ng Holy Scripture that the Lord hated Esau and He loved Jacob. Because God knew what was behind. God knew what happened. Doon sa bentahan na nangyari, alam ni Lord na ibinenta po ni Esau ang kanyang birthright. Alam ni Lord yun. Kaya kahit nasabihin nating diniceive ni Rebecca, si Isaac, sa pamamagitan po ng paglalagay ng balat ng hayop o damit ni Esau kay Jacob, sabihin na natin na dinaya talaga nila. Pero hindi natin alam, ang Diyos marunong magbigay ng pahalaga sa authority and blessing. Alam niya na ibinenta po ni Esau ang blessing kay Jacob. Kaya, nung binebless po ni Isaac si Jacob, walang intervention ang kalangitan sa nangyari. Alam po ni Lord na para kay Jacob na talaga ang birthright. At kaya nating ipaliwanag yan na hindi ho tayo mag-violate sa interpretation. Kundi makikita natin na talagang para kay Jacob nga ang blessing na ito. Kapag sinabing ibinenta, hindi na pwedeng bawiin. Bayad na po yun. Binayaran po ng lentils 2 ni Jacob ang birthright ni Esau. So ano pong nangyari kay Esau when he sold his birthright? Tingnan natin kung anong nangyari sa Hebrews chapter 12. Kita niyo po, New Testament na po ito at makikita natin ang naging bunga. Sa verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Diyan pa lamang po sa description tungkol kay Esau, sexually immoral and godless, ibig sabihin, hindi po karapat-dapat si Esau na magtaglay ng blessing ng Diyos. Because according to the scripture, he was godless. Because kung meron siyang maayos na relationship sa Diyos, siyang karapat-dapat. At ano magiging sign? Hindi niya ibebenta ang karapatan ng pagiging panganay. Sapagkat alam niya na ang blessing ng Diyos ay nandoon. Then tuloy natin. Sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights or birthright as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Kung naging maingat lamang po sana si Esau, para sa kanya talaga yon. But you know, God is a God of destiny. At alam din niya kung sino yung mga taong dapat lumakad sa destiny na yon. Nakita ni Lord ang ginawa ni Esau. And because of that, he was rejected. Pero di ba't umiyak siya? Sabi ron, even though he sought the blessing with tears,
He could not change what he had done. Wala na po. Nung umiyak siya kay Isaac, may binigay ba si Isaac? Pwede naman siguro sabihin ni Isaac na, o sige anak, meron pang natitira. Sige, pakakawalan ko sa iyo ang pagpapalang ito. Pero nung kanya pong dineklarhan si Isaac, si Esau, inferior pa rin po si Esau sa declaration kay Jacob. That means na kay Jacob na talaga yung blessing para sa firstborn. Birthright, the blessing of God, na nararapat lamang sa mga taong may takot sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Pero si Esau, as the Word of God declares, siya po ay sexually immoral and ano pong sabi? Godless. So hindi na po mababago. Kahit umiyak siya, wala na humapakawalang blessing sa kanya. At makikita ho natin ang katotohanan. Ang tanong natin, marahil, bakit po hindi na pwedeng pakawalan ang blessing kay Esau? Ubus na ba talaga? Wala na ba talagang pwede pang ibigay sa kanya? Maganda po yan. Isang araw po, sasagutin po natin yung katanungan na yan. Sa pagpapatuloy po natin ng topic na ito hanggang sa New Testament, titingnan ho natin yung journey ng blessing at yung pagdaloy from generation to generation. Masasagot po yung mga katanungan na yan, lalo na po kapag pinag-usapan na po natin ang ibang patriarka. Now, ano po ang lessons na matututuhan natin about the blessing? Kung babalikan natin mula sa Genesis chapter 1 hanggang sa panahon na ito ng istorya po ng buhay ni Esau and Jacob, makikita ho natin that the blessing is God's presence at work. So hindi po presence lamang ng Diyos sa atin, kundi yung presensya ng Diyos na kumikilos sa atin. The blessing is God's ability. So, nung pinagpala ng Diyos ang tao, He clothed them with His own ability para po maging makapangyarihan ang taong ito. So, the blessing is power. Kaya, kapag ang tao blessed, powerful ang tao na yan. Tingnan po ninyo, even ang Panginoon Kristo, mapapatunayan natin because of the blessing na taglay niya sa kanyang buhay, because of the presence of the Holy Spirit na nasa kanya, He was able to heal the sick, to raise the dead. Di ba? Because the blessing, the presence of God, kung tatawagan natin technically, is power. Then the blessing is sacred. Bakit kahit na umiyak po si Esau, hindi po naawa si Isaac sa kanya? O maaring naawa pero wala na talagang pwedeng ibigay sa kanya. Dahil sagrado po ang blessing na ito. Itong pagpapala na ito ay hindi po tumutukoy lamang sa kayamanan na material o pinansyal. Ang blessing po na ito ay si Lord mismo na sumasa atin at yung kapangyarihan niyang inilagay sa tao. The blessing is also a treasure. Kayamanan po yan. Kaya pag nasa atin ang blessing ni Lord, huwag nating hayaan na hindi ito mapakilos. Kita nyo, ang ginawa ng Lord, when He blessed Abram, He changed his name into Abraham, and since then, nakakita tayo ng mga significant breakthroughs sa buhay ni Abraham. Na kahit mga imposibleng bagay, naging posible because of the blessing of God bestowed upon him. Ganon din nangyari kay Isaac. Maraming himala na ginawa si Lord sa kanyang buhay. And then, makikita din ho natin that the blessing sets the future. Gusto natin makita ang maayos na kinabukasan? Ang blessing na ito ng Diyos sa tao ang kumikilos para dalhin tayo sa powerful destiny natin or sa blessed destiny. Kung gusto natin na maging maganda ang future natin, let us walk in the blessing of God. Let us walk in God's righteousness and holiness. Let us walk in the favor of God. And I tell you, kapag ang blessing na ito kumilos sa buhay natin, we are untouchable. Even the demons, walang magagawa sa buhay natin because we are protected. We are favored by God. Katulad ni Abraham, Isaac, and Jacob. No, they were so favored na kahit anong tangka ng kaaway ng mga taong masasama na mag-isip ng mga bagay laban sa kanila, nagkaroon po ng matinding divine intervention. Si Lord ang naging tagapagtanggol ng kanilang buhay. Sa pagpapatuloy po natin ito sa mga susunod na panahon, marami pa po tayong matututuhan hanggang sa tayo po ay makapag-usap din tungkol sa priestly blessing and then yung blessing
na dumaloy sa atin patungo sa New Testament. Makikita ho natin kung paano nag-flow ang blessing na ito from the Old Testament hanggang sa New Testament. Marami pa ho tayong pag-uusapan, and I declare that the Lord will continue to give us wisdom. Ulitin ko lang po, the blessing is the presence of God at work within us. Hindi po dormant ang blessing na ito. Kapag ang tao blessed, aalisin siya sa status quo. Pag ang tao ay blessed, may progress na mangyayari sa kanyang buhay. As we know, na inutos ng Diyos kay Adam, be fruitful and multiply. And then, ganun din kay Noah, kay Abraham. Pinangakuan ni Lord ang mga taong ito ng matitinding bagay na gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. So praise God, once again, ang pinag-usapan po natin is Abrahamic Blessing Part 3. Ang subtitle natin is Never Trade the Blessing for Worldly Things. So as believers of the Lord, bigyan ko na rin kayo ng dagdag na lesson tungkol dito. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Huwag nating ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ibang klase po kapag ang Diyos ang kasama natin at sumasa atin. So I declare, the Lord will continue to bless your life, your family. You will continue to walk in the righteousness of God. You will walk in the blessing of God. I declare you are favored by God in Christ Jesus. Shalom. You are God's masterpiece.